sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may action. The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na ang kapapirang walang iwanan, mula sa loob, dinala sa labas. Ang samahang Kumando, ginagalang at nirerespeto ng mga kilalang tao. Kumando Brotherhood, mapapakinggan tuwing Sabado ng hapon dito sa DWOK-FM, ang Bigwas Station. Tinig ng Kumando. Magandang hapon sa lungsod ng Puerto Princesa. At magandang hapon din po sa buong lalawigan ng Palawan. Ako po yung lingkod, Kusang Tom. At ako naman po si Kusang Tino ng Iwaig. At ito po yung tinig ng Kumando sa radyo. Siguro marami ho tayong sa ngayon. Pambungad siguro yung siyempre, yung papasalamatan po natin siguro ngayong hapon. Ano po? Unang-una, binabati po namin ang lahat ng tropang komando sa buong Palawan at lalo po na po sa iba't ibang lalawigan. Maging sa mga ibang bansa po, may mga tropa po tayong komando na sumusubaybay. Through Facebook Live po, naka-live po tayo ngayon. I-share nyo lang po para po lalong mas maraming mga katropa at mga kapamilya natin ang makasaksi kung ano ba ang samahang komando dito sa lalawigan ng Palawan. Kusantino, may papasalamatan po tayo. Una-una po sa lahat, yung ating may kapal. Ano? Kung wala po yung ating may kapal, ay wala po tayo sa posisyon natin ngayon. At wala po, hindi po tayo nakarating dito. Ano po? Tama yan, Kusantom. Sa tuwing mayroon tayong pagpupulong o mga pagsasama, hindi natin nakakalimutan unang-una magpasalamat sa Diyos na may kapal. Para sa pag-uumpisa ng meeting, talagang humihingi tayo ng presensya at lakas ng loob para siya yung manguna sa atin at pumagitna sa mga layunin natin para sa tropa ko, Santom. Okay, siyempre. Pangalawa, yung ating pamilya, no? Sa suporta ng ating pamilya. Siyempre, ang pamilya ko ngayon, malamang nakikinig sila ngayon dyan sa Iwahig. Binabati ko po sila. Tama yan, Santom. Sabi nga natin sa ating tropa, kailangan ang suporta ng ating pamilya ay nandyan sapagkat sa ating pagiging isang komando, marami tayong gawain na kinakailangan natin kung minsan ay magbigay ng oras at panahon. Kung hindi nauunawaan ng pamilya natin ang ating mga obligasyon, mahirap para sa atin ang gumanap sa mga obligasyong nakatang sa ating balikat. Tama ka dyan, Kusantino. At isa sa mga tao na nagtulong po sa atin, walang iba po si Sir Tommy Abile po. No? Isa sa mga tao talaga na sumuporta sa atin, Kusantino. Maraming salamat sa pagkakataong ibinigay sa atin ng ang Bigwas Station. Lagi nyo po sanang tandaan na ang katotohanan ng laging mananaig at ang tunay na may layuning maganda siyang mangingibabaw.
Okay, siyempre may mga nasa yung mga sponsor din po natin, ano? Sina Kinaboyet Restaurant, si Boyet Naraga, no? Pinapasalamatan po natin. At siyempre yung si Ian Canaton, Big Shop, si Kusang Jerry Sumaliling, binabati rin po natin at papasalamatan po natin. Isa rin po sumusuporta sa ating programa ang Cecil Special Pork Chicharon na talagang ang Cecil Pork Special Chicharon po ay inyong mabibili sa lahat ng ating mga tindahan sa ating Puerto Princesa maging sa North and South, lalo na po sa mga lokal na pamilyan dito sa ating bayan ng lungsod. Okay, pasalamatan din po natin yung ating sponsor sa uniform, pinapagawa na ngayon si Kusang Paterno. Maraming salamat Kusang Pat. Siyempre, ang kailangan nating pasalamatan ang bumubuo ng Commando Brotherhood sa Puerto Princesa na pinamumunuan ng ating amang tumatayong ama na si Kusang Lolong Ortega. Si Chief Jury po natin, no? Si Noli Cervantes ang tumatayong Chief Jury sa buong Puerto Princesa. At ang kanyang mga Assistant Chief Jury na si Kusang Bong at Kusang Toto Gadi. At ang si Boy Gibara, ang presidente po ng 4 na barangay chapter at advisor din po ng South. At binabati rin po natin ang Kusang Ruben Tibar na tumatayong pangalawang ama sa South sa Puerto Princesa City. At si Kusang John Lobat ng president po ng Kati sa Inagawan Sab. Alam nyo mga Kusang, napakarami natin ngayong mga top sumusuporta. Nung nakaraang programa po natin, nakita po natin ang init na pagtanggap ng ating mga kakosa, maging ang kanilang pamilya na talagang sumuporta sa ating programa. Sa panahong ito, kailangan talaga nating na tumindig at manindigan para sa ikabubuti ng ating samahan. At katunayan nga po sa mga oras na ito, meron tayong mga bisita na nanggaling pa sa malayong lugar. Medyo malayo, Kusantino, ano? Ninais nilang makadaw pampalad tayo dito sa ating ginaganap na palatuntunan. Kaya mamaya, bibigyan natin sila ng pagkakataon para maipahayag nila ang kanilang damdamin para sa tropa ko, Santom. Siguro Kusang Tino, ano, i-acknowledge rin po muna natin habang nandyan sila sa tabi natin, ano po. Si Kusang Nip, no? Si Kusang Nip ng saglit lang po si Kusang Nip ng M. Bernas, no? Pangkalawakan chapter president from Brooks Point. At narito din po sa ating himpilan at makakadaw pampalad natin mamaya ang ating ginagalang at nirerespetong Assistant Chief Jury ng province ni Kusang Bong Desina. Magandang hapon mga kakosa. At ang ating presidente po ng Iwahig Chapter, si Kusang Ruel Bo, nandito rin po sa ating tabi. At binabati rin po natin ang mga kasama ng ating mga butihing panauhin sa oras na ito na talagang tumalima sila sa tungkuling nakatang sa kanilang balikat na suportahan ng mga opisyalis nila para ligtas na makarating dito sa ating himpilan upang makabigay ng mga saloobin para sa ating samahan. Siguro Kusantino, no, pagkakataon na rin siguro na ma-interview natin sila habang nandito pa sila kasi medyo malayo po itong pinanggalingan ng mga ito. Ang pagkaalala ko kanina, parang umuulan pa, talagang sinugod nila yung ulan, ano po, at makarating lang dito sa ating programa. At siguro, Kusantino, ikaw na po muna mag-interview kay Assistant Chief Jury ng province. Isang magandang hapon po uli sa ating mga kakosa sa lalawigan ng Palawan maging dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Isang napakalang pagkakataon po ang ibinigay sa atin ngayon upang makadaupang palad natin ng personal ang isa sa nirerespeto at ginagalang na isa sa mga jury ng province, ang assistant jury na si Kusang Bong Desina.
At tinahak po nila ang malayong lakbayin upang makapunta dito sa ating ipilan upang personal nilang maipabot sa ating mga kakosa ang tindi ng kanilang alab ng kanilang damdamin upang maipabot nila ang pagmamahal sa bawat isa. Binibigyan ko po ng pagkakataon ng Kosangbong na bumati at magpakilala ng kanyang sarili. Kosangbong. Salamat Kosa. Unang-una po, mga Kosa sa buong Palawan, binabati ko po kayo mga Kosa at nagpapasalamat po tayo unang-una sa dalawang kakosa nating magigilas, Kosang Tino at Kosang Tom. Higit sa lahat po sa ating station manager, Sir, sino? Tommy Abili. Sir, maraming salamat po talaga sa pagkakataon binigay niyo po sa amin. Hindi po kayo malilimutan ng buong Komando Brotherhood po sa Palawan. Salamat po. Maraming salamat Kosangbong. Siguro sa pagkakataong ito na napakabibihirang pagkakataon na makadao pang palad natin ang isa sa nanunungkulan sa ating province na dinalaw tayo dito sa city upang magkakapagbigay ng magagandang mensahe para sa mga tropa natin dito sa buong lalawigan ng Palawan. Kosangbong, bilang Assistant Chief Jury ngayon na tumatayo, pwede ba naming malaman ang mga list of officers na nanunungkulan sa province para naman maipaalam natin sa ibang hindi nakakaalam kung sino ba yung nanunungkulan ngayon sa province? Ganito po yung Kosa. Nung mawala po ang ating ama sa pangkat, founder natin, Kosang Tatan, ang binoto po ng pangkalahatan ng buong Palawan, lahat ng munisipyo, walang iba po ang kanyang kapatid, si Mami Bit po, Anisiti Figueroa po, asawa ng Kosang Mads. Kaya po, sa lahat po ng galaw namin sa buong Palawan, North and South, nakikita naman po namin ang suporta ng lahat ng munisipyo at mga barangay na ang pagkiyala sa kanya bilang kapalit ng ating Kosang Tatan. Sumunod po ang binoto ng pangkalahatan, Kosang Joel Rosinto po, bilang Vice President po ng province. Andyan din po si Kosang Mads bilang Chief Jury ng province. Ako po ang kanyang tumatayong assistant. Bilang kinatawan na rin po dito, binabati ko po yung mag-asawa. Ate, Kosang Mads, daya nyo, dapat kayong nandito muna eh. Kami nasubo dito eh. Ganoon din ang ating binabati ko rin ang North and South President, si Kosang Ago Maseda, ang ating magiting at napakagaling na North President. At sa ating South President, si Kosang Iko Tindugan, si Kosang Joe Terbio, ang ating advisor ng province. At si si Kosang Lingling bilang Lady President po ng province. Siguro po yung mga munisipyo, hindi ko baka may malimutan ako, may malimutan akong pangalan na isa. Ipapaya ko lang po kay Kosang Nip mamaya. Kaya mga Kosa, napakahalagang pagkakataon na nagkakaroon tayo ng mga paanauhin ganito. At least kahit papano yung ibang mga tropa natin na hindi nakakakilala sa kung sino ba yung nasa unahan ng ating pangkat na naninindigan para sa ikabubuti ng mga komando rito. Hindi lang sa lalawigan ng Palawan, kundi sa iba't ibang panig ng bayan na lumipat sila ng tirahan, na nanatili ang kanilang karga bilang isang komando. Sabi nga natin, hindi naman tayo mawawala bilang isang komando kahit saan tayo mapunta. Yung puso natin mananatiling mag-aalab para sa tropa. Kosangbong, bilang tumatayong chief jury ng assistant chief jury ng province, ano ba ang mga proyektong pinagdaanan nyo na katuwang ang mga chapter president na inyong pinupuntahan? At paano ba tumugon ang komando sa mga panahong kinakaharap natin ngayon na nasa panahon tayo ng pandemya? Kosa, ganito yan Kosa. Nung umupo ang ating Kosang Mamibit, ang kanyang tema po, nakalatuon po sa ang bagong komando para sa pagbabago mga Kosa. Kumbaga po, iba na po tayo ngayon, hindi na po yung sabing bagong komando na bagong karga. Hindi po yun ang ibig sabihin. Mga Kosa, kumbaga nakatuon po tayo sa yung pag-aangat ng imahe ng pangkat. Dahil hindi po, wag po nating baliwalain mga Kosa, unang-una, nanggaling po sa inyong bibig. Nanggaling po tayo sa loob. Kumbaga sa salitang yon, ang Kosang Tatan, nakuha ang pangkat, kumbaga nakuha niya ang pagiging komando sa loob. At sa lumaganap to sa buong Palawan,
sa itong panahon natin ngayon. Ibig sabihin po, kumbaga yung pinaka-ano ng misyon ng ating bisyo ng ating Kusang Tatan, na tayo isa dating gang, tawag ng lipunan, pero sa ngayon po isa na tayong lehitimong brotherhood. Kaya po mga kusa, yun po ang pinaka-ano ng bisyo na sinusundan ng ating mamibit, ang bagong komando para sa pagbabago. Kaya po lahat po ng galaw ng bawat munisipyo, tumugon po sa tema ng ating Kusang mamibit. Kaya po katulad po ng mga ginagawa namin sa Pangkalawakan, na suportado niya at doon din naman siya sa aming mga activity. Nung wala pa po yung pandemic, ayun po, siguro mamaya i-detalye ng ating Kusang. Pero po, pahapyaw po sasabihin ko, nagpipiding po tayo sa lahat ng mga school na nag-iimbita. At ang kasunod, ang matindi nating pinagdaanan ng pandemic, 2 buwan po tayong sa lahat ng frontliners, mga checkpoint, nagbigay po tayo ng feeding. At sa ngayon po, tumugon din po tayo, ayon din po sa panawagan ng ating mamibit na suportahan ang lahat ng itong mga school na naghihingi ng ayuda o magboluntaryo talaga para sa brigada. Kaya po North and South, kung mapapansin nyo po, halos sabay-sabay na tumugon ang ating mga kakosa, ang magigiting ng mga chapter president, pati mga barangay at sektor po. Yun po ang isang may pagmamalaki po natin sa ngayon po na galaw ng ating kapatiran po. Kaya nga po pala Kusang Bong na talagang napakalaki ng partisipasyon na ginagampanan ng tropang komando sa ating lipunan. Ay hindi man siya ganong napapansin ng karamihan, pero tahimik na kumikilos ang komando para sa kabubuti ng nakararami. Kaya sa ganitong pagkakataon, saludo po kami ng tropa ng komando, hindi lang dito sa chapter ng Iway, kundi sa buong Palawan, sa lalawigan ng Palawan, na talagang ang hinihintay namin ay yung ganyang maririnig namin sa mga kakosa namin na gumagawa ng tama at totoo. Kaya, Kusang Bong, ano pa ba ang pwede naming asahan sa inyong panunungkulan bilang Assistant Chief Jury ng province? Ako po bilang Assistant Chief Jury, wala po akong ibang misyon kumbaga ang prinsipyo ko po, kundi suportahan po ang pagdadala ng ating mamibid, dahil siya po ang lehitimong dapat magdala ng pangkat at nararapat po. At nakikita po naman natin na sa maganda niya iginigiya yung lahat ng kakusa, lahat ng mga anak niya. Kasi po kahit ano po yung gandang pangalan ng isang tao, kung hindi naman natin nakikita na diadala tayo sa tama, siguro po hindi niyo makikita kung gaano ngayon ang pag-aalab ng pangkat para suportahan siya. Bago ko po pala malimutan, gusto ko rin pong batiin ng ating mga kapatid sa city. Unang-una, Kusang Ords, magpagaling ka. Dalungkot ako nung sabihin mo, Kusang Ords, na malapit nang matapos yung kasaysayan mo sa pangkat. Hindi ko binubuhay yung misis ng Kusang Lulong Hindi pa yung totoo, Kusang Nuli. Saludo ako sa inyo, Kusa. Tsaka yung mga ibang jury dyan, Kusang Totogadi, malapit sa akin yan. Yun lang po, Kusa. Maraming salamat, Kusang Bong. Siguro, huling pananalita mula sa ating minamahal na Assistant Chief Jury ng province, si Kusang Bong. Mga Kusa, siguro po sa aking pananaw, unang-una po talagang masayang-masaya ako sa mga oras na ito dahil kumbaga yung paninindigan ko sa pangkat, amat-amat nakikita ko sa buong Palawan, nagkakayakap-yakap tayo at nagtatagpo yung mga pare-parehas, yung mga hangarin na maging maayos tayo sa pananaw ng lipunan. At ano ba talaga yung dahilan bakit nandito tayo? Mga Kusa, wala po tayong sahod. Wala tayong sahod bawat isa. Lalo pa kung maging opisyal ka, kumbaga, nagdagdag ka lang ng sakit ng ulo. Pero masaya po tayo sa ating ginagawa. Kaya mga Kusa, ito po yung pagkakataon para patuloy nating ipaglaban yung maganda nating simulain na walang kapalit, kundi maging maayos tayo sa lahat ng bagay para mapatunayan na tayo natin sa lipunan na tayo isang lehitimong kapatiran. Yun lang po. Maraming salamat. Mabuhay po ang komando, mga Kusa. Maraming salamat, Kusa. Dudugtungan ko lang yung sinabi ng ating minamahal na Kusang Bong na tinatanong din nilang iba kung meron bang sweldo mga opisyalis ng komando. Taasan po namin sinasabi sa inyo
wala pong anumang aumento o mga benepisyo na nakukuha ang opisyalis ng isang komando. Alam niyo po kung ano lang ang natatanggap na namin na tinatanim na sa aming puso. Nasa tuwing tayo'y magsasangga, mayayakap po namin kayo. Yung higpit po ng yakap ng isang kakosa, isapat na para maibsan po ang lahat ng aming hirap at pagsasakripisyo para sa tropa. Maraming salamat Kosang Bong at sa ulitin, sana makadao pang palad ka uli namin dito sa aming himpilan. Maraming salamat din, Kosa. Pahabol lang po ang mga kapatid po natin, mga Kosa sa Pampanga, Tarlac, at yung Batangas, pati sa Zambales. Mabuhay din po kayo dyan, mga Kosa. Hindi ko na po maisa-isa, napakadami nyo pong lahat. Salamat po. Okay, magandang hapon ulit po sa ating mga kakosa, lalo po sa nakikinig ngayon sa buong Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Okay po, may panauhin po tayo. Galing pa po ito ng Brooks Point. Nandito po ngayon para makakasama rin po natin sa programa ngayong hapon po. Si Kusang Nip Bernas, presidente po ng Pangkalawakan Chapter. Magandang hapon sa iyo, Pres Nep. Gusto ko lang siguro ibahagi mo na lang kung ano yung mga siguro sa ngayon ibahagi mo kung ano yung mga programa mo. Sa ngayon magpapakilala po muna kayo siguro kung paano nabuo yung ating Pangkalawakan Chapter po. Magandang hapon ko sang Tom. Magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng mga kakosa. Babatiin ko po muna ang ina ng province po ng Palawan, si Mami Bit po, at ang kanyang may bahay, si Kusang Mads, ang chief jury po ng buong Palawan. Ang busy ni Mami Bit, si Kusang Joel. Ganon din po, Lidi Commando President natin, si Kusang Liling. Magandang hapon sa. Tsaka lahat po ng opisyalis ng provincial level, binabati ko po kayo ng magandang hapon. Ang northern part po ng Palawan, binabati rin po natin, Kusang Ago, ang ama ng North ng Palawan. Ganoon din po si Kusang Roel Dandal ng El Nido, Kusang Boy Miguel ng Taytay, Kusang Ronald Latubi, poblasyon po ng Taytay, Kusang Yuli, Kusang Han, Assistant Chief Jury po ng Taytay, Kusang Nonoy Montero sa Rojas at si Kusang MG, Kusang Jerry at Kusang Gado, Kusang Ed Sardon, Pusculin, Kusang Lito Abila ng Dumaran, Kusang Ruben Arsinas, Linapakan. Dito po sa Puerto Princesa, sila Kusang Lulong po. Sa, magandang hapon. Ang kanyang chief jury, Kusang Nuli, magandang hapon sa. Kusang Toto Gadi, Kusang Jun Lubat, Kati President po, tsaka Kusang Lloyd ng 11 Barangay. Ganoon din po, sasagarin ko na po hanggang South. Pagkakataon mo na yan. Kusang Ikok Tindugan po, ang ama po ng Southern Palawan. Ganoon din po si Kusang John Diramas ng Nara, Kusang Robin ng Espanyola. Nandyan din po sila Kusang Ronnie at Kusang Ed sa Espanyola. Magandang hapon sa inyo sa. Kusang Bong Galso at Kusang Bong Sadora ng Quezon. Si Kusang Arnel at Kusang Roger po, ang ama ng Southern at Northern ng Quezon. Kusang Titing Ayod, Bliss po ng Quezon. Kusang Ronald Trajico ng Rizal. Kusang Jacob, Brooks Point. At ang Kusang Richico po ng Batarasa, ang napakasipag po na ama ng municipality ng Batarasa. At si kanya pong chief jury, si Kusang Dragon, at ang lahat po ng Pangkalawakan members at official, akin pong binabati ng magandang hapon. Okay, Kusang Nep, wala ka na ba nakalimutan? Sinagad ko na po yan, Kusa. Maganda yan. Para wala makalimutan. Tama ho yan. Okay, siguro may mga katanungan lang ako sa'yo, no?
Yes, kasi. Siguro itong paano nabuo ang komando, no? Paano nabuo ang komando Pangkalawakan chapter? Kasi medyo sa tingin ko lingid sa kaalaman ng mga iba na hindi talaga alam kung anong Pangkalawakan chapter na yan. Siguro kusang Nip, no? Gusto ko yung bigyan ng pagkakataon sa magpaliwanag or ma-explain mo rin kung ano yung Pangkalawakan chapter. Yan po, magandang katanungan po yan, Kusa, dahil po sa paglutang po ng Pangkalawakan chapter ay totoo pong marami nagtatanong kung paano nagkaroon ng Pangkalawakan chapter. Ang Pangkalawakan chapter po, brief history lang po, yan po ay nagmula rin sa loob sa ngalan po ni Kusang Bongdisina na binasbasan po ni Tanda. Ang kanya pong layunin noon ay para ipalutang ang mga lumabas po nang galing sa loob na hindi po nagpasakop dito sa labas. Kumbaga po, bubuuhin nila yung, kasi po meron pong mga tropa tayo na nanggaling sa loob, pagdating sa labas, hindi nagpapasakop. Maputol kita ko sa Nip, no? Galing sa loob, ibig sabihin galing sa bilangguan, ano? Kasi lingid sa kalaman ng mga hindi komando, ay medyo bigyan natin ng kuwan. Galing sa bilangguan. Sa provincial jail. Provincial jail, okay. Tapos po, nung nasa labas po, isinalin po sa akin ni Kusang Bong yan, nung wala na po si Tanda. Kaya lang po, hindi niya na po dinala yung pangalang Bongdisina dahil sabi niya nga po masyadong brusko raw kung Bongdisina pa rin ang dadalhin niya yung chapter. So, ang ginawa po namin, yun po ay ginawa namin Pangkalawakan chapter na binasbasa naman po ni Mami Beth. Kumbaga po, nirecognize niya po. Ang Pangkalawakan chapter po, nagsimula po kami last year lang po, September 30. Last year, mga 1 year pa lang, magwa 1 year pa lang. Next month po. Next month. Okay. Yun lang po ba? Sige, may isa pa akong mga katanungan sa'yo. Sino-sino po mga membro? Yung nasabi mo na pala kanina, no? Mga membro ay... Ang mga membro po namin dyan ay binubuo po kami ng iba't ibang bayan. Okay. Tulad po ng mga advisor ko po, nandyan po ang advisor ko, ang ama ng Batarasa, si Kusang Richie. Okay. Si Kusang Ronald ng Rizal, si Kusang Boy na Alaska ng Brooks Point, Kusang Iko, ang ama ng Southern Palawan, siya po ay advisor ko rin po. At ang iba pong mga membro niya na original talaga, yung mga kakusap po natin nang galing po sa provincial jail po. Okay. Ibig sabihin, kahit hindi po pala kayo galing sa loob o galing sa bilangguan, kung halimbawa magpamembro ka sa Pangkalawakan chapter, ay pwede naman ho yun? Pwede naman po. May mga membro po kami na nasasakupan din po na ibang chapter ng ibang bayan. Kaya lang po, bago namin tinatanggap sa chapter, kailangan po siyempre may pagpayag ang ama nila na nagdadala sa kanila. Okay, malinaw, ano? Malinaw sa mga nakikinig ngayon at nanonood, no? Ang ibig sabihin ng Pangkalawakan chapter. Okay, Kusang Nip, no? May mga tanong pa ako sa iyo. Alam ko marami ko kayong proyekto, no? Programa. Na nakikita ko yung habang pinapasok mo kanina doon sa ating internet or sa ating ito po gusto ko lang siguro gusto ko lang bigay pagkakataon sa iyo na isa-isahin mo siguro, no, kung ano may mga programa at lingid sa kalaman ng iba na talagang ang Pangkalawakan ay puro community service. Nakikita ko nga po doon, no. Siguro pabigyan ko pagkakataon sa iyo magpaliwanag. Mabigyan ko pagkakataon sa iyo na siguro explain mo kung ano yung mga programa nyo. Bali po ang pinakalayunin talaga ng Pangkalawakan chapter sa ngayon po, gusto po namin may angat yung imahe po ng pangkat po. Okay. Gusto po namin na kasi po yung sinasabi nga na komando para sa pagbabago, may iba po. Kasi po noon di ba po, pag sinabi natin komando, pag narinig nila kahit hindi pa ako komando, sabihin nila ayan, mga komando. Tama. Mga yan, sila yung mga pasimuno sa gulo. Ngayon po, gusto namin na maiba. Ang naging pamamaraan po namin dyan, nagkakaroon po kami ng community service. Gaya po, alam mo po, nag-outreach program kami. Okay. Nagpapapiding po kami feeding program sa mga school. Sa mga eskwelahan. Mga ilang school na po pa kaya ang naging project nyo? Hindi na mabilang sa kamay, sa daliri. Hindi na pa mabilang sa kamay at pa tapos po nagkakaroon din po kami ng mga clean up drive. Gumagawa rin po kami pag may mga piyestahan po na tumutulong rin po ang pangkat sa nagiging sa peacemaker po. Okay. Nagjo-duty po yung mga tropa diyan para makatulong na wala pong gulo. Lalo sa pandemic ngayon, may mga frontliner ka bang mga kakusa rin?
Opo, sa pandemic, may mga tropa po tayo dyan na ano. At saka nung natigil po pala yung papiding namin, Opo. kasi po gawa nitong COVID, ang ginawa po namin dyan, doon po kami sa mga frontliners nag-abot ng mga merienda. Oh, maganda yun. Tapos po ngayon po, ng panahon naman po ng Brigada Eskwela, dyan po ang pangkat. Okay, siguro yun na. Magandang proyekto, no? Nakikita ko nga dito sa screen na yung mga proyekto nyo, katulad ng mga Brigada Eskwela, feeding program. Yan po ba, ang matanong ko sa'yo, medyo malaking pondo ho yan. Mayroon po ba kayong, mayroon ba kayong supporter o mayroon ba kayong kinupagkukunan ng pondo na para dyan sa mga programa at project mo na... Ngayon ko kuwan pa natin yan sariling bulsa natin yan Pero pagtapos ng hanggang September 30, pangkat ng magpupundo lahat niyan. Binuboto ka ng tropa, di ba? Baka hindi ka napapakawalan. Yan ang matindi doon. Ang isang namumuno kasi, pag magandang nagawa mo, talagang pahirapan yan pahirapan yan. Na kahit sabihin mo pa na ayaw mo na, kung talagang humiling yung mga tropa, minsan, napagbibigyan pa rin. Pagbibigyan pa rin, wala ka talaga magawa. Yun ang medyo mabigat doon. Siguro malalim naman ang bulsa mo. Sakto lang kusa. Yun ang maganda doon. Patapos na rin ako kusa. Hanggang September 30 lang yun Pagdating na October 1, katulong ko ng buong pangkat dyan. Okay. Siguro, yun na nga, no? At sana nga, marami pang katulad mo na may sariling bulsa. Okay. Siguro, no? Huling katanungan ko na lang siguro sa'yo. Alam ko, marami ka pang plano sa Pangkalawakan chapter bilang presidente. Ano po bang mga nakasalang na mga proyekto mo at gagawin mo pa lang? Sa ngayon ko focus pa rin kami doon sa community service. Tapos gusto ko rin mangyari na ang chapter maging volunteer. Kaya sa papa-affiliate tayo sa FIRE para maging volunteer po. Okay, maganda 'yon. Pwedeng ganoon mga volunteer. Kasi actually tayong mga arms extension ng barangay. Na kung halimbawa may mga programa yung barangay, community service, security, ay ang tropang komando talaga isa sa mga tumutulong at walang kapalit na kabayaran, voluntary. Sabi nga doon sa kanina sa interview kay Vice Chief Jury na walang sahod. Opo. Totoo 'yon. Wala talaga sahod. Na lang po, gawin na lang po natin yung sarili natin na kapakipakinabang po sa komunidad. Para naman yun. Po kahit papaano maganda naman yung maging imahe natin sa community. Okay, sa nakikita ko magandang legacy mo, Kusang Nep, no? Magandang legacy mo at yun sabi nga nila, kahit wala na tayo balang araw maalala pa tayo at magmamana po nun kundi mga anak natin yung mga apo natin balang araw. Tama. Okay, sa huling pananalita sa huling siguro naalam ko may mga nakalimutan ka mong batiin o bibigyan kita ng pagkakataon sa papasalamatan, pahabol ko na lang sa pala yung mga kasama ko lahat dyan sa labas na tropa. Nandiyan si Kusang Dragon ng Batarasa, Kusang Monmon ng Espanyola, Kusang Pipoy ng Quezon, Kusang Kokoy ng Quezon, at saka Kusang Ponsi. Yan lang Kusa. Maraming salamat. Okay, mga presidente yan Kusa, mga presidente ng mga chapter? Chief Jury, PRO, tsaka iba ko sa mga membro ko. Okay, binabati rin natin sila ng magandang hapon din sa mga kasamahan nyo. At alam ko nabasa pa ng ulan kanina yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Kusang Nep Bernas, at salamat sa huling pagkikita. Sana maimbitahan ka ulit namin dito. At alam ko, mas marami ka pang magagawa. Maraming salamat. Magandang hapon. September 30, mga Kusa, inaanyayahan namin kayo para sa first year anniversary ng Pangkalawakan chapter. Imbitado ba kami doon, Kusa? Imbitado kayo, mga Kusa. Okay, Kusa, maraming salamat. At yan, paghahandaan namin yan. Siyempre, kailangan na namin magpaalam ngayon sa mga asawa namin. Ayun talaga. May oras pa kayo, Kusa, para magpaalam. Kailangan magpapakabait muna para payagan. Maraming salamat ulit. Maraming salamat din sa inyo, Kusa, sa pagkakataon binigay nyo sa amin. Yan lang po. Sana po tuloy-tuloy tayo
At lagi natin tandaan ang respeto at pagmamahal sa bawat isa, hindi lang po sa mga kakusa, kundi sa bawat isa po na makasalubong natin at makasalamuha. Yun lang po, mabuhay ang komando. Mabuhay ang komando. Maraming salamat. Pagbati. Saan yung pagbati? Marami na tayong mga viewers na nagpabatid ng mga kanilang mga pagbati. Mula kay J-Mark ay Sumagaysay, magandang hapon. Pabati po kami dito sa Aburlan. Si Axel Daniel Banjola, ingat po lagi. Binabati namin dyan ang lahat ng mga komando dyan sa may Aburlan. Ingat sa'yo mga kosa. Kay Kabina Jean Ventura Garcia. Hi Papa Tom, pa-shout out naman. Okay, magandang hapon dyan sa iyo, Win-Win, at saka mga pinsan mo pa dyan. Ito, babasahin ko na to. Sa anak ko yan, si Nisa Grace Adores. Yan. Ingat kayo dyan. Okay, si Andrea Huya, si Liit, yan ang tiyatagong Liit. Yan, naka-live sila ngayon. Mula kay Taot Batonosya, magandang hapon sa mga kakosa. Kay Sasuri Garcia, go Papa Tom. Talagang maraming marami tayong supporter, puro mga pamangkin. Mula kay John Paul Dacoco, hina ng net dito sa Rizal, pabati daw si Sunog. Sunog, magandang hapon sa Sunog. Huwag kang magpainit. Pinabati namin ang kakosa namin dyan sa Rizal, si John Paul Dacoco. Ingat ka dyan lagi kakosa. At sana keep in touch. Okay, Grace Ann Adores, ito asawa ko. Pa-shout out po kay Sir Marcelino Losrego sa Cavite. Okay, yan, ninong ko yan. Retired Port Police. Kay Fidel Oman, Kosa, magandang hapon po from Rizal Chapter. Ito kay Sayuri, pamangkin ko rin to. Papa Tom, pa-shout out na po. Kanino? Sa mama mo, sa Baguio. Mula kay Ray Paul Miguel, hello, watching from Taytay, Kosang Boy, Miguel, Municipal President, Kosa, pa-shoutout po sa lahat ng Palawan Commando Association Incorporation sa Palawan at Puerto Princesa City. Binabati ko si Mami Betty Lo Figueroa at Kosang Lolong Ortega ng Puerto. Mula kay Florentino Bello Sr., tatay ko yan. Ay, Pai, nasa radyo na ang anak ko. Junior, go, Papa, ito. Salamat, Pai. Okay, si Nestor Idwalino. Bibat. Okay. Good film, mga kakosa. Magandang hapon sa iyo, kakosa. Mula kay Gabi Santos, magandang hapon sa mga kakosa. Chapter Balok po. Okay, kay Nestor Idwalino Bibat sa Good film, mga kakosa. Taytay Chapter. Magandang hapon dyan sa Taytay Chapter. Nandito yung Vice Chief Jury nyo. Mula kay JB, pa-shoutout from Komando Pampanga. Binabati po namin ang lahat ng komando dyan sa Pampanga, lalo na po sa Makabebe. Ingat po lagi kayo dyan, mga kosa. Okay, kay JB? Okay. Pa-shoutout overall President Chapter, Pampanga, Igmedio, Anasiete. Anasiete yan, Anasiete, brother of Taytay. Tatay Tatan. Yan, okay. Kapatid ni Kusang Tatan, Tanda. Yon, talagang hindi natin makalimutan yan. Mula kay Benmar Magbanwa, Pangkalawakan is the best. Binabati po namin ang lahat ng Pangkalawakan chapter dyan. Okay. Adria Huya, pa-shoutout kay Alexis Mignon, Carlos Garcia Borones. Kanyan, para kanyan, BJNP. Yan. Okay. Sa mga nag-share po naman, kay Jo Sofia Montero, kay Bobet Gabo, kay Mark Anthony Babaro Ilasar, kay MC Sipada, kay Louis Padilla. May mga comments po tayo dito. Siguro mga viewers po natin, mamaya po natin babasahin yung iba. At inuulan po tayo dito ng mga messages.
Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa lahat po ng mga komando, hindi lang dito sa lalawigan ng Palawan, kundi sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Okay, acknowledge din po natin ating Chief Jory ng Iwahig, si Chief Jory Bots Mendez. Andito ngayon. Mamaya kakapanayamin natin sila kasama ang ating tumatayong Pangulo ng Iwahig Chapter, Kosang Roel Bo. Mamaya po may mga mahalaga silang mga ibibigay sa atin na mga pabalita na para sa ikabubuti ng pangkat. Okay, siguro ito yung muna ang ating mga katanungan na siguro lingid sa mga kaalaman, Kusang Tino, no? Lingid sa kaalaman ng na may nakikinig sa ating hindi komando. Siyempre, gusto natin ipakilala kung ano ba ang komando. Okay. Ang tanong, ano ba ang komando? Yon, no? Kusang Tino, siguro, paunahan mo na. Ano ba ang komando? So, sa mga hindi po nakakabatid, ang komando po ay isang samahan na mayroong matatag at matibay na paninindigan. Ito po ay nagsisilbing katuwang ng ating lipunan para sa pagpapalaganap ng kabutihan at kagandahan. Tama yun, Kusang Tino, ano? Paano sumali sa komando? Isa pa sa mga katanungan lagi yan eh. Actually, nung nakaraan nating segment, no, mayroong mga katanungan. Paano sumali sa komando? Hindi natin masyadong nasagot ng maganda kasi hindi tayo preparado, no? Kasi may mga naka-issue kasi na medyo pero ito, paano sumali sa komando? So, ang pagsali po sa komando ay unang-una dapat nasa tamang yung edad, sariling okay, kagustuhan at ikaw po ay nasa tamang edad na kasi po dito po sa aming samahan hindi po kami tumatanggap ng mga underage. Ang kailangan po nasa tama kang estado ng buhay mo para magdesisyon ka. At sa mga 18 years old po pataas, kuminsan po hinihingi pa rin namin yan ng guidance sa kanilang mga magulang kung sila ba ay payag na ang kanilang anak ay sumali sa ating samahan. At tulad nga po dito sa ating Iwahig Chapter, meron tayong screening committee na talagang sumasala sa mga gustong umanib sa ating pangkat. Hindi po ito palakasan na makikipag-inuman ka lang sa nagdadala, bukas makalawa, may tataka na. Hindi po ganun kadali na sumali sa isang pangkat kung ang puso mo naman ay hindi tapat. Okay, tama yan. Tama yung Kusang Tino, no? Siyempre, hindi lang naman panglalaki itong komando. Meron din po tayong lady komando, no? At yun po ay marami tayo ngayon, 'di ba? Actually meron tayo may nagdadala sa lady komando, no? Hindi lang siguro siguro one time ma-interview rin natin sila rito kasi para mabigyan rin natin ng pagkakataon, no, na mapalaganap pa yung lady komando, hindi lang pang lalaki kasi pag sinabi nilang komando is lalaki lang, iniisip nila. May mga babae po. Actually mas marami ngayong babae din, ano? Mas marami ang babaeng komando ngayon. Kaya nga ako, Santom, na tulad nga dito, meron tayong Lady President na province, si Kosang Liling Maceda. Kasidsid, siya po ang tumatayong ina ng komando dito sa lalawigan ng Palawan. Okay. Sino ba ang komando? No, ito na rin kanina tanong ko, di ba? Okay. Pag tinatanong nga kung sino ang komando, syempre unang-una dapat kaanib ka ng aming pangkat. Meron kang karga sa iyong katawan. Siguro lilinawin natin kung ano ba ano bang klaseng karga yan? Baka maya hindi nila binubuhat ng karga sa team na karga is buhat. Pero bawat pangkat o samahan, meron tayong sinatawag na simbolo na kapag ito ay iyong nakita, masasabi mo na siyang isang kaanib ng inyong pangkat. Okay. Tulad ng sa ating komando, meron tayong tinatawag na pagkarga. Ito yung pagtatak ng musang sa ating kanan ng parte ng katawan natin, ano? Okay. Tama yan ako, Santom. Dati nga, ang pagkarga ng karga natin, kuminsan tinatago pa dahil nga sa nung mga panahon na yon, hindi pa siya lehitimong isang samahan na masasabing pwede mo na kagad na ilantad sa malayang lipunan. Kaya pero po ngayon, kahit papano, nasa isa po tayong samahan na masasabi natin na ang pagsali sa isang samahang komando, pwede mo nang ilantad o ipagmalaki kasi alam mo, nasa tama kang pangkat. Tama yung Kusang Tino, no? Yun nga, yung karga, sabi nga, lingid sa kalaman ng mga hindi komando. Kasi dating, pagkakaalala ko dati, kasi gang yung ating samahan. Nanggaling yan. Sa mga history kasi hindi pa tayo mukhan. Pero, ang pagkakalam ko, galing talaga ng Iwahig yan. Galing ng loob ng Iwahig yung komando. Pero yan ay na-register sa SEC, no? Na-register tayo, naging brotherhood. Kaya yan ang mga, may mga bylaws tayo, siyempre. Yung mga bylaws natin yun ay
yun ang pinakakuha natin Bible natin sa mga bansawan eh. Kumbaga, yun ang sinusunod natin para hindi tayo maligaw. Yun ang pinaka-Biblia natin bilang komando na para hindi tayo maligaw ay may bylaws tayo. Tama yan, Kosantom. Siyempre, kung bilang komando ka na, siyempre, mayroon kang paggalang. Diba? May paggalang ka, may respeto at pagmamahal. Pagmamahal. Yan ang tatlo lang tatandaan bilang isang tapat na komando. Okay, siyempre, may mga katanungan pa rin, yung Cosentino. Siyempre, ang kasunod nun, paano kung halimbawa ayaw mo na maging komando? Umalis ka na. No? Paano? Ano ba ang proseso? Okay. Maraming salamat, Kosantom. Sasagutin natin yan sa abot ng ating nalalaman. Kung medyo kapos man ang ating naipaywatig at namutawi sa ating mga labi, meron tayong matataas na opisyalis na makakasagot niyan. Pero bibigyan natin ng kasagutan ng bagay na yan. Paano ba umalis sa komando? Ang pagpasok po ay simple lang. Susunod po kayo sa mga alituntunin na pinapairal namin. Pero pag nandun ka na sa loob at isa ka na sa kasapi namin at naisipan mong umalis, hindi po ganun kadali yun. Meron pa rin tayong prosesong sinusunod na kailangan nating sundin. Kailangan magbigay ka ng isang malalim at matibay na dahilan kung bakit ayaw mo nang sumali sa pangkat. At ang kailangan gawin, talagang lalapit ka sa nagdadala. Tama yon. At ang nagdadala, hindi rin kaagad pwedeng bawiin ang iyong karga. Kailangan isang gunin muna yan sa mas nakatataas sa kanya. Halimbawa tayo dito sa Puerto. Merong isang kasapi sa atin na nagsabing, ayoko na. Gusto ko nang umalis. Hindi kaagad natin kayang pagdesisyonan yan. Lagi nga tayong may screening committee, nandyan ang chief jury, nandyan ang mga nagdadala. Pagpupulungan natin yan. Sasansalain natin ang mga dahilan. At kapag talagang nagdesisyon na ang isang tao para, na siya, talagang gusto na niya, kailangan natin ilapit yan sa chief jury ng city. Kasabay niya, ipaparating din natin yan sa pinakaama ng puerto. Sila ang magdidesisyon. At sila ang magbibigay ng kapahintulutan para gawin yan. Kung ano man yung mga susunod doon, bilang isang komando, siya na lang ang makakaintindi kung ano ba ang proseso sa pagtanggal ng karga. Maraming salamat. Okay, tama yun, Kosang Tino. No? Okay, siguro pagbasa muna sa mga viewers. Mula kay Raymart Panay, kay Lintot, kay Chay Chay, kay Joshua Delina Sanico, kay Dayang Rokia Dato Bibon, kay Crispin Badenas Lagrosa Alaska, kay Dodong Osabel. Ayan. Bakit ang Bigwas Station di ko ma-open? Baka po sa internet nyo po, baka po mahina ang connection nyo po. Isang masigabong palakpakan mula kay Christopher Desida Buko. Mula naman po kay Marilyn Beyo. Good afternoon. Nanonood kami dito sa Butuan City. Mabuhay ang komando. Alam niyo po mga kakosa, may mga kakosa rin po tayo dyan na nagmula sa Puerto Princesa na lumipat po ng Butuan. Kaya po, sabi nga po natin, wala na sigurong lugar dito sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na wala pong komando. Talaga po meron. Tama yung Cosentino. Okay, binabati rin siguro ang isa sa mga kapatid ko dyan sa Kuyo, no? Isang membro ng komando rin, kakusa po natin. Nakalimutan ko lang yung presidente na pinapabati nila. Pero sa Kuyo Palawan, binabati ko kahit magandang hapon dyan. Binabati rin po natin si Bambi Bird, si Bambi. Mula po kay Clarice Beyo, good afternoon po. Ingat po kayo palagi, watching from Melbourne, Australia. Ayan, tingnan po, mula from Australia. Nanonood po dito sa ating himpilan. Mula po kay Clarice Beyo, isang masibagong palakpakan. Mula kay Bambi Bird, watching from Butuan. Hello po sa inyo diyang mga komando. Okay, Cosentino, yung papasalamatan po natin dito sa province, ikuha muna natin, mauubos ng oras natin. Siguro unang-una pinapasalamatan po natin ang lahat ng nasa likod ng programang ito. Hindi po mabubuo ang programang ito kundi sa mga taong nagsikap, nagpunyagi sa kabila ng mga ibang negatibo na pahayag, pero natili pa rin tayong matatag para ituloy ang ating layunin. Unang-una po dyan ang Ian Canaton Bake Shop sa pamanguna po ng ating kakosa na si Kosang Jerry Sumaliling. Okay. Nandiyan po ang Kosang John Paul Dacoco na talaga po isa sa nag-iisip para kung paano ito maitatayo. Andyan po ang Kosang Ruel Bo. Siyempre kasama tayo sa nagplano nitong
programang ito. Tinig sa Kosang tinig Tong, ng Kosang komando. Tino, andyan sila Kosang Pat Paterno, andyan sila Kosang Rene Gabilaga, na talagang hinihingan din natin ng mga opinion dahil sa lawak ng kanilang karanasan sa pamamangkat. Kaya nga po masasabi natin na ang mga nasa likod natin ay mahihingan talaga natin ng magagandang idea kung paano magiging matagumpay ang layunin natin para sa programang ito. Kusantino, pagbati rin sa mga ating chapter president, no? Ito po ba? Okay na. Ito na. Okay, si Roel Bo, ang presidente po ng Iwahig chapter, si Kusang Tyson ng Mangingisda, Kusang Jinky na tumatayong ama ng Mangingisda, president ng Luz Biminda. Sino bang president ng Luz Biminda? Si Kusang Campos, yan. Campos ng Luz Biminda. Kusang Jinggoy ng San Miguel. At sa mga Iwahig chapter, si Kusang Butch ng ang chief jury natin, si Kusang Dudes, assistant chief jury, Kusang Juni, member ng jury, si Kusang Beng, Kusang Roldan, Kusang Mani, yan, advisor. At sa lahat ng mga taga-Iwahig at mga nakikinig ngayon, magandang hapon po sa inyo. Mga kakusa rin po pala natin sa loob ng Iwahig din, no? Nakikinig ngayon. At binabati rin po kayo. Magpakabait po kayo. Okay. Meron din tayo mga viewers sa ating mga live streaming, si Armando Batoljo, si Leonard Inquilio, si Liklik Alexander Paranaque Kutudohan, si Nads Ansa. Wala pa tayo sa text. Siguro kung may text tayo, mas marami tayong makukuha mga messages. Okay, siguro Kusantino, no? Sa ngayon, okay. Acknowledge po natin yung ating bisita rito, si Kusang Butch, no? Hingin po natin ng konting pananalita. Okay, ang bisita po natin ngayon, walang iba kundi ang ating chief jury ng Iwahig, si Kusang Butch Mindes. Kusang Butch, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Kusang Tom. At sa mga bisita mo na nandito, mga bisita natin na mga presidente ng Pangkalawakan. Saka yung kanilang assistant chief jury, saka yung kanilang mga kasamahan na nandyan sa labas. Kusang Butch, no? At pasalamat po kami na nandito ka ngayon. Siguro bibigyan kita ng pagkakataon na ano po ba ang mga plano mo at nagawa mo na sa bilang chief jury ng Iwahig chapter. Salamat, Sang Tom. Una sa lahat, nagpapasalamat ako at nagkaroon tayo ng Nagkaroon tayo ng programa tungkol dito sa Commando Brotherhood. Pasensya na, medyo nailang tayo. Bago lang tayo sa radyo eh. Sige lang. Medyo may kaba pa. Pero sisikapin natin na mapaganda. Okay yan. Unang-una sa lahat, yung problema natin sa peace and order, mapanatili sana natin. Lagi tayo makikipagtulungan sa barangay, tumulong sa mga tanod, sa lahat ng namumuno sa ating barangay. Okay, sa magandang programa 'yan, Kusang Butch, no? Sa tingin ko, sa tingin mo, ano po bang mabigat na nakaatang na trabaho bilang chief jury, no? Sige, Kusang Butch. Napakaganda pakinggan ng pagiging chief jury. Kaya nga lang napakabigat din, lalong-lalo na sa paglilitis. Kailangan nating mapatunayan, kailangan nating mabigyan ng hustisya ang tama. Kasi sa atin sa komando, bumabase pa rin tayo doon sa ating bylaws. Sinusunod pa rin natin yun. Kaya napakabigat na maging isang chief jury ka. Kasi sa iyo lahat naatang ang desisyon kung ano man ang problema para sa nasasakupan.
Okay, talagang ganon. Sabi nga kanina, yung mabigat na trabaho ay walang kapalit na kabayaran, di ba? Pero yan ay ginagampanan mo bilang komando at yan ay nasa puso mo yan. Okay, siguro kusang boss, bibigyan kita ng pagkakataon na siguro sa nasasakupan mo at sa hindi, kahit sa, i-address mo na lang kahit sa buong Puerto Princesa, no? O lalawigan ng Palawan, kung ano yung mga dapat natin gawin bilang membro ng Commando Brotherhood. Una sa lahat, kusang Tom, kailangan natin dapat makipagtulungan, magtulong sa lahat ng una sa lahat community service. Tama yun, gumagawa tayo yan. Tumutulong tayo sa peace and order. Kung halimbawa man kumisan nagkakaroon tang mga nakawan sa ating barangay, nandyan yung ating presidente nangunguna sa lahat ng problema ng barangay. Nilalapitan din natin presidente. Ito ay isang napakagandang layunin ng isang komando na tayo sa barangay natin hindi tayo nagpapabaya sa lahat ng gawain, sa lahat ng ikabubuti ng ating barangay. Pangalawa, na tumutulong tayo sa kalinisan ng ating barangay. Lahat-lahat na siguro na hinihingin tulong. Community service, no? Pinagbibigyan natin sa pangunguna ng ating presidente. Siyempre, kung baga sa kuan kung masigasig yung namumuno ay masigasig din ang membro. Yung sa Nakawan ba, hindi na ba na-involve yung mga tropa natin doon? Sa Nakawan hindi tayo talaga nakakitaan ng Nakawan sa ating tropa. Baka man may mga ilan tayong problema pero hindi sa pagnanakaw. Problema na lang ng isang bata sa atin sa komando. Pero nare-resolve dahil nga sa pinagsisikapan natin na mapabuti ang komando. Hindi mapunta sa masama. Okay, maraming salamat kusang Boots, no? At talagang sa tingin ko talagang napakasinsero ka sa trabaho sa bilang Chief Jury. Huling pananalita lang sa programa natin ngayong hapon. Maraming salamat kusang Tom. Una-una sa lahat, nagpapasalamat din ako sa ating presidente dito sa Puerto, si Kusang Lolong Ortiga, ang ating Chief Jury kay Kusang Noli, kay Kusang Tuto, saka kay Kusang Rubin na rin, Rubin Tibar. Nandyan sila, nag-aalalay sa atin. Niyayakap tayo ni Kusang Lolong, ating presidente, baka man kuminsan hindi siya makadalo kung ating inanyayaan kasi kuminsan nagkakaroon din siya ng problema sa kanyang kalusugan. Pero sa ganun pa man, abot na abot niya ang yakap niya sa atin. Yun lang, maraming salamat. Okay, maraming salamat Kusang Boots. Magandang hapon. Ingat po kayo. Maraming salamat sa tumatayong Chief Jury ng Iwahig na si Kusang Boots Mendez. Narito po tayo uli ngayon na ipagpatuloy ang ating programa. Ating pong makakadaw pang palad ang mahal naming presidente sa Iwahig chapter na si Kusang Ruel Buho, na meron siyang isang mahalagang panawagan sa mga kakosan ng Barangay Iwahig. Unang-una, magandang hapon, Pres. Siguro bumati ka muna sa lahat ng nasasakupan mo at pamilya mo. Magandang hapon sa inyo mga kakosa. Bago ang lahat, babatiin ko pala muna yung aking anak na bunso na kaarawan niya ngayong araw. Happy birthday. Happy birthday. At saka sa dalawa kong apo na makukulit. At saka sa misis ko. Kumusta kayo dyan? Happy birthday sa anak ni Kusang Ruel at sa lahat ng tropa ng komando na bumubuo sa Iwahig chapter. Isa po sa mga layunin talaga ng programang ito ay magbigay ng kaalaman, magbigay ng mga imbitasyon at programa. Mas madali po nating maipapaabot ang ating adhikain kung napapakinggan tayo ng nakararami. Tulad po nito, meron po tayong isang kasulatan na opisyal na ipinabot po ng
ng paaralan ng Matahimik Bukana High School. Babasahin ko lang po ang nilalaman. Republic of the Philippines, Region 4B, Mimaropa, Department of Education, Division of Puerto Princesa, Matahimik Bukana High School, Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City, dated August 28, 2020. Mr. Ruel Buo, President, Commando Brotherhood, Bukana, Iwahig, Chapter, Puerto Princesa City. Sir, greeting of peace. The Matahimik Bukana High School is conducting Brigada Eskwela 2020. Brigada Eskwela is a yearly program of the Department of Education wherein the community, school, and the stakeholders join effort to prepare the school so that the student will feel comfortable on their stay for the entire years. In as much as we can, we want to fill the needs of the school. Unfortunately, we lack of funds for such. In the line with this, may request your team to render us as one day labor in our Gulpimano ground improvement days this coming September 2, 2020. This aim to improve the Mabuhay Learning Center in preparation for the opening of class on October 5, 2020. We are looking forward for your positive response on this request. Thank you very much and more power. Sincerely yours, Rene Boise Venturillo, Teachers in Charge. So, isang napakagandang paanyaya mula sa isang paaralan na ina-acknowledge ang ating samahan para makatulong sa kanila. Siguro, ibinibigay ko ang pagkakataong ito sa aming presidente para sa unang pagkakataon, ipaalam sa kanya nasasakupan ng napakagandang paanyaya mula sa paaralan ng Bukana Matahimik. So, ako pala po na nanawagan sa atin mga lahat sa aking nasasakupan sa darating na araw ng Martes. Ngayon Martes? September 2. Ha? September 2. September 2? Na sana daluhan natin lahat yan sa Brigada Eskwela na isa rin tayo na iniimbitahan tuwing pagbubukas ng school na talagang nandyan tayo, nakasuporta rin sa kanila. Sana sama-sama tayo sa darating na araw na yan, nandun tayo lahat. Yun lang, talagang papasalamatan ko kayo lahat. Kahit sa hindi man siguro sa atin chapter na makikita rin ang lahat na kung sa ganun na kumbaga tayo mga komando makikita na tayo nagtulong-tulong, talagang maganda sa paningin ba ng kalahatan rin na tayo nagtulungan. Maraming salamat, Kosang Ruel, sa inyong paanyaya sa ating mga nasasakupan dyan sa Iwahig. Lahat ng komando ay kailangan tumugon sa obligasyong nakatang sa ating balikat. Sabi nga natin, wala man tayong kakayahan sa pinansyal, pero may sapat tayong dami at lakas para sa katuparan ng isang gawaing magiging pakinabang sa ating lipunan. So actually, ang ganitong mga gawain ay regular ng sinasalihan ng aming samahan sa may barangay Iwahig. Sa katunayan, marami na tayong pagkakilalang natanggap sa mga paaralan nating binahigayan ng ating tulong, na sa tuwing makakatanggap tayo ng pagkilala o sa certification of appreciation is ibinibigay natin ang pagkilalang lubos sa ating mga miyembro dahil sila talaga yung gumaganap ng gusto sa mga panawagang ito. Bagamat tayong mga nagdadala, kumisan nandyan lang tayo para sumubaybay, pero ang talagang gumaganap at gumagawa ng mabibigat na tungkulin ay ang mga pangkaraniwan nating miyembro na talagang sila yun nandyan sa frontline. Sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na binabati ko po ang lahat ng nakikinig mula dyan sa San Miguel, ang aking mga kapatid na sila Mira, sila Ate Malu, sila Kuyalo, at dyan po sa San Vicente, sa San Miguel, dyan po sila Ate Dalisay, sila Ate Sor, sila Kuya Manny, at binabati ko rin po ang aking anak na si Ian, si Sheena Rose, at saka si Otep dyan sa May Kabanatuan.
At sa kapatid ko dyan sa Bibutuan, si Ate Marlene. Sa kapatid ko dyan sa New York na nanonood ngayon, si Pate, mga anak niya, si Christopher, si Vanessa, at saka si Emma, at ang bayo kong si Ben. Ingat kayo lagi. Meron po nagpapabati dito. Binabati po natin si Antipulaon, Kagawad, Cruz at Antipuluhan, Kagawad, Cruz at sa kanilang silver wedding anniversary. Happy silver wedding anniversary po sa inyo. From Antipuluhan, Nara. Meron pa bang gustong batiin ko sang Roel para sa ating mga nakikinig? Binabati ko po yung ating presidente ng Puerto Princesa, si Kusang Lolong Ortega, at saka yung ating chief jury na si Kusang Noli, at saka yung assistant niya na si Kusang Toto Gadi, si Kusang John Lobat ng president ng Kati, at saka si Kusang Tyson. Yung talagang kaibigan natin na talagang walang pagkukupas. At saka si Kusang Robin Tibar ng presidente ng Bangkaw-Bangkaw. Kumusta kayo lahat? At saka sa ating advisor, si Kusang Boy na Dibara. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat, Kusang Roel. Maraming salamat Kusang Roel Bo, presidente ng Iwahig Chapter, at saka sa chief jury si Bots Mendez. Okay, Kusang pagbati rin pala sa aking kapatid diyan si Bimbim sa Cuyo, Palawan, at saka sa presidente po nila. At ito po pagbati Alexis Mignon Garcia Carlos Porones. Ayun. Kumusta kayo dyan? Mula kay June Barcela Haduka, proud to be commando. Mabuhay ang komando from Brooks Point, Palawan, ng Pangkalawakan Chapter. Mabuhay kayo. From Alex Baneco, Kosa, shout out naman from Tundo Komando. From Tundo, no? Ingat po kayo dyan. From Jerome Sunga, magandang hapon mga Kosa. From Keanu Lim, magandang hapon mga Kosa, congratulations and more power. From Chris Silvestre, pabati naman mga Kosa, Makabebe Chapter. Binabati po namin ang mga komando dyan sa Makabebe Chapter. Okay, binabati ko rin ulit po dyan sa bahay, no? Marami sila ngayon dyan. Sila Uncle John, sila Auntie Beng, at si Auntie Lawrence, no? At mga pamangking ko dyan. Dyan lang kayo. At nagpapasalamat din tayo kay Sir Marlon at naikabit ang ating internet sa tamang panahon na kahit papano meron na tayong internet connection dyan sa Iwahig. Okay, Kusang Tino, siguro sa muling pagkikita at muling makikinig tayo, siguro magpapaalam muna tayo pagsamantala, no? At lagi nyo po sanang subaybayan ang aming programa tuwing Sabado, ika-3 at 4 ng hapon, dito lang po sa 107.9 DWOK. Tinig ng Komando Brotherhood. Ako ulit si Kusang Tom. At ako po ang inyong kakosa sa Iwahig, si Kusang Tino. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pakikinig at pagpapanood, no, ng live. Narito na ang kapapirang walang iwanan. Mula sa loob, dinala sa labas.
ang samahang Kumando, ginagalang at nirerespeto ng mga kilalang tao. Kumando Brotherhood, mapapakinggan tuwing Sabado ng hapon dito sa DWOK FM, ang Bigwas Station. Tinig ng Kumando.